Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang. Magandang umaga, tanghali, gabi para sa ating mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Ako po naman si Ricky Rivera. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol po sa napakainit na pag-aaway. Ewan ko kung alam niyo na ito, pero nag-aaway po ang tatlong babae para sa isang lalaki. At ang away po na ito ay talagang medyo bugbugan. Hindi naman nung nagpipisikalan pa. Pero malamang sa hindi, baka ganun na rin humantong, no? Ang sinasabi ko po sa inyo ay tungkol po dito sa asawa at dalawang kabit, unfortunately, ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So nakita nyo naman sa online, no? Medyo nagbabaragan itong kung makikita nyo kasi tatlo na yung grupo no? Doon sa Duterte group. Yung isa pong grupo, ito po ay mga kaibigan ni Hanilet Abansenya. Alam niyo naman si Hanilet Abansenya. Siya po ay common law wife ng ating kagalang-galang na dating Pangulo, no, na may isang anak, no, si Kitty. Okay. At syempre, alam niyo naman yung totoong official family, no? Yung asawa talaga ni Duterte na dating stewardess, walang iba kundi ang Filipino-German na apelyido ay Zimmerman, na asawa talaga ni Duterte, na nanay ni Sara Duterte, yung vice president natin ngayon, at ng nila Baste at ni Paulo Duterte, na congressman po ngayon ng Davao. No, sila po ang lehitimong asawa. Ngayon, merong common law wife, itong si Hanilet, na hindi pala di umano. Alam na alam mo ito sa Duterte camp, no? Na si Hanilet at si Bongo, yung executive assistant dati ni Pangulong Duterte na nananong senador at nag-number 1 pa nga dito sa 2025 elections, magkasama po yan, si Hanilet at si Bongo. At medyo lumalabas may konting hidwaan na sabi nila yung hidwaan na yan ay matagal na. Kaninong hidwaan yun? Kay Hanilet Abansenya at ito pong kay kampo ni Sara Duterte. Pero meron pa isang grupo na lumalabas ngayon. Na di umano, o hindi pala di umano, talagang totoo, na kumakalaban naman o nag-undermine daw ng efforts ng mga pro-Duterte. Walang iba kundi yung dating close-in ng ating dating Pangulo na taga Bicol, si Bicolana. Nasabi ni Maharlika si Alpotera daw ang Ngayon, bakit nagkakaroon ng hidwaan? Sapagkat mukhang apparently, ayon sa ating source na mahirap pong pangalanan ngayon, kaya ganyan kasi 80 years old na po ang ating dating Pangulo. At mukhang may diskusyon sila tungkol dun sa tinatawag na estate o magiging estate ng ating dating Pangulo. At may mga sabi-sabi na may estate planning daw ho ang ating dating Pangulo. At meron naman nagsasabi na walang estate planning na nangyayari. Kasi kung walang estate planning, for example, o succession plan, itong ating dating Pangulo, sang-ayon po sa batas, mukhang kung meron mang porsyento, maliit lang ang pwedeng maibigay dun sa common law wife at sa common law family. Pero malaki ang magiging porsyento sa estate ng ating dating Pangulo dun sa kanyang legitimate family na mga Zimmermans. At kung di naman sila nag-anal, which I think hindi kasi di naman pinakasalan ng Duterte itong common law wife niya, yung mga ari-arian po ni dating mayor at dating presidente mauuwi po dun sa kanyang legal wife na nanay ni Duterte at sa kanyang mga anak na tatlo, si Baste, si Paulo at si Sara. Sangayon sa batas, 50% ng kanyang estate ay mapupunta dun sa
nanay ni Sara, at yung 50 naman na remaining na 50%, paghahatian yun 3 ways ng mga magkakapatid. Nasaan ngayon si Hanilet Abencena dyan? Paano yung yaman? Hindi naman yata mababahingan. Kaya may mga nagsasabi-sabi na kaya daw gustong ibenta ni Hanilet yung bahay ni dating Pangulong Duterte doon sa Davao. Dinahilan na lang na dahil wala na raw si Duterte doon at medyo emotional yung sa kanila, epekto ng bahay, kaya binibenta. Sa totoo doon siyempre, matanda na rin ang ating presidente, kinakailangan niya mag-liquidate ng mga asset. At habang buhay si Duterte, pwedeng gawin yon. Ang kaso mo, kaya ginawa ni Hanilet kasi alam na niya na pagka namatay yung matanda o yung kanyang asawa o yung kanyang common law husband, wala silang makukuha. O kung meron man, maliit. Kaya niya binibenta na naging kontrobersyal kasi wala naman naniniwala mga Pilipino na wala ng mga pera itong mga Duterte. Kaya ba't nila ibebenta? No? So, yan po yung napag-alanuhan natin, ang sagot doon sa tanong na bakit binibenta ng mga Duterte itong bahay ni Duterte, nakauna-unahan niyang bahay na naipundar niya at nabili sa sarili niyang pawis at dugo, sa sarili niyang pera bilang dating prosecutor o judge dyan sa prosecutor, di pala judge, prosecutor at mayor, no, nung Davao. Mukhang ang awayang inter-Duterte ngayon tungkol sa property. So, yan po ang Ngayon, kung meron nung saguto dito na contrary itong ating Vice Presidente at ng kanyang mga extrajudicial na mga kamag-anak, email lang po sa amin. Kasi ito pong impormasyon nito nakuha lang namin. Kasi yung iba naman, sila Maharlika, walang explanation bakit bigla-biglang nag-aaway itong mga... Sabihin na natin na totoo naman na labas sa kulambo, ika nga, na itong sinasabi ko sa inyo na PSG o dating close-in ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at si Kitty na common law wife ng ating dating presidente. So, awayan ho yan dahil mukhang naghahanda itong ating dating Pangulo na pumunta na dun sa Daco Paroy, ika nga. So, subscribe and like po dito po sa aming channel at antabayan naman niyo po yung ibang mga may init pa at medyo juicy na mga balita tungkol hindi lang sa mga Duterte, kundi sa mga Marcos na rin at sa iba pa nating mga government officials. Maraming salamat po.